Breaking news po ito mga kababayan. Nako po, gugulatin po tayo ng balitang ito. PRRD, talagang uuwi na ito. Napahiya lahat ng mga ICC judges. Sila De Lima, sila Atty. Conti na abogado ng depensa ng EJK victim. Pahiya lahat. Grabe mga kababayan, pati mga tangalista, bobolista, iiyak dito. Ready na si tatay na pauwi ng Pilipinas. Panoorin nyo po mga kababayan at sasabihin ko sa inyo kung bakit na talagang si Tatay Digong ay uuwi na ng Pilipinas. Huwag kayong makulit, mga tangalista, bobolista, makinig kayo nang hindi kayo ma-fake news. Panoorin nyo ng buo ang video. Sasabihin ko sa inyo sa huli bakit. Okay, ito kasi ang kumakalat na umiikot sa social media. Si Tatay Digong uuwi na ng Pilipinas. Sara Duterte na palundag. Yan ang headline natin. So, ipapaliwanag ko sa inyo, huwag kayong mawawala sa dulo. Bakit uuwi na si Tatay Digong? Panoorin muna natin. Ito nga ang puso niya sa atin. Ito ang sabi ni Atty. Trixie. Ang puso niya nasa atin. Atty. Trixie, sa inilabas ni FPRRD na pahayag mula sa loob ng ICC. Nakakaiyak po ito mga kababayan dahil si Tatay Digong nanindigan sa kanyang prinsipyo na hindi siya luluhod kahit kanino sa banyagang lahi, sa banyagang hukuman. Pahiya lahat mga kababayan. Kaya si Tatay Digong ready na ang ticket pauwi ng Pilipinas. Ito pong balita. Nako, magugulat kayo dito. Magaling talaga si dating Pangulo na to speak to the heart. Kumbaga, nakikinig yung puso, nakikinig ang puso namin, nanggagaling din sa puso niya yung kanyang saloobin dito. Parang sinasabi niya, how do you call this? Ayaw niya kasi na ilang beses niyang pinasabi yan kina VP, kina Kong Pulong, na huwag kaming mag-aaksaya, huwag tayong mag-aaksaya ng ating resources na umaasa sa kanya in the hopes na makikita siya and all that. Yung mga ayaw niya kasing inaano tayo, sinasagabal. But he remains, pero ang tingin niya sa sarili niya ever since, bilang isang public official, bilang opisyal ng gobyernong Pilipinas, siya ay tagalingkod, siya ay naglilingkod. Ang existence niya ay dinedicate niya sa serbisyo ng mamamayang Pilipino at pinapaalala lang niya yan sa atin. Wala siya sa ating piling pero ramdam na ramdam. Para tong alam niya yan, dahil matagal na natin siyang hindi naririnig, hindi nakikita, hindi ito parang umabot parang nag-reach out siya galing sa loob ng kanyang selda at naantig pa rin niya ang damdamin natin, naparamdam niya. Kumbaga, hindi nawawala si Tatay Digong, andyan pa rin siya, ang puso niya nasa atin. O kita nyo mga kababayan, napakaliwanag na si Tatay Digong, iniisip pa rin niya tayong mga Pilipino. Ipinaaalala niya na huwag tayong paaapi sa mga dayuhan, mga banyagang batas na hukuman. Pahiyang-pahiya ang ICC dito. Lumuhod ang ICC. Di ba hindi magpapakita si Tatay Digong sa trial dito sa ICC dahil ayaw niya na sinabi ni Tatay Digong hindi kinikilala ni Tatay Digong ang batas ng ICC at talagang ito ay isang paglabag ng isang soberanya ng isang bansa. Paglabag din sa karapatan ni Tatay Digong bilang isang Pilipino na sa balitang isinakay sa eroplano at inupahan pa itong eroplano na ang ginamit ay pera ng taong bayan. Ito ang hayagang sinabi ni Tatay Digong. Pahiya. Pahiyang-pahiya sa Anticler dito na tila abogado nga siya pero hindi naman nakakaalam ng tunay na katwiran
na kung ano ang ibig sabihin ng tunay na batas ng Pilipinas. Mas kinakampihan ang batas ng isang banyaga. Bakit? Magkanong maleta? Sabi ng mga komento, mga kababayan, ilang maleta ang pinuno mo sa isang aparador mo? Nakamagkano ka ba? Yun po ang sinasabi ng mga basher ng Antikler na patuloy na sumusubaybay dito sa buhay ni Tatay Digong sa ICC. Kaya itong si Attorney Trixie Cruz Angeles, magaling po ito. Isa po sa mga hinahangaan natin na isang abogado na hindi pa susupil, hindi padidikta sa amoy ng pera. Pero yung ibang abogado dyan, pinaamoy lang ng 1,000, kinagat na ito. Yung ibang mga Pilipino dyan, mas gusto na makita si Tatay Digong na makulong doon at mabulok doon. Yung iba ba sinasabi, uuwi na nakagarapon. Kayo talaga mga Pilipino na humihimod ng wet po ng mga kano, ng mga puti. Wag ganon. Ipakita nyo na kailangan meron pa rin parang Jose Rizal, Andres Bonifacio, na nagsanggalang para ipaglaban ang kalayaan ng ating kasarinlan. Pero yung iba mga kababayan, matatapang sila. Matatapang sila lumaban sa China. Kaya daw nilang lumaban, ipagtanggol ang bayan. Yan ang sinasabi nila. Pero sa totoo, yung tunay na problema sa loob ng bansa, hindi nila kayang labanan. Kasi nasupalpal sila ng 1,000 na isang maleta. Kita niyo po mga kababayan ko. Kaya si Tatay Digong nananatili sa ating puso. Hindi man siya nakikita ng ating dalawang mata. Hindi man natin siya makadaupang palad ng personal. Pero pinaparamdam ni Tatay Digong ang kanyang parang padre de pamilya. Isang haligi ng tahanan na gustong madisiplina ang kanyang mga anak na kailangan 6:00 pa lang ng gabi, nasa bahay na. Sabay-sabay kumain ng hapagkainan. Pag wala, hahanapin niya ito. Pag ito, barong-bado, hindi disiplinado, tatamaan ng latigo. Ganyan po ang naging pulisiya ni Tatay Digong nung siya ay naging ama ng Republika ng Pilipinas. Ginamit niya ang salitang padre di pamilya para disiplinahin yung mga Pilipino na ayaw magbago. Mga tinamaan ng kamay na bakal. Nagbago. Araw-araw may sumusuko. Libo-libo, umabot ng 1,000,000, 1.7 na mga nagpupulburo ng sumuko at nagpa-rehabilitate. Ganyan po karespetado ang isang PRRD. Pero ngayon mga kababayan, Diyos ko Lord, kaliwat kanan, mula sa silangan, hanggang sa timugan, hanggang sa kanluran, hanggang sa hilagahan, hindi mo na alam kung sino yung mga nagpupulburon dyan. Nung panahon ni Tatay Digong, matitino ang tao, pati chismosa na pusa, tumatahimik pag nakikita na si Tatay Digong. So ngayon, mga kababayan ko, ito pa po ang balita. So yun yung emotional, very emotional takeaway ko sa kanyang liham. Napag-usapan si former President Rodrigo Duterte, malapit na po yung tinatawag na confirmation of charges sa kanya, pero meron siyang inilabas na waiver at hindi nga siya makikisar, hindi siya dadalo dito, either personal or kahit sa virtual.
nabasa nyo po ang siguro itong kanya pong naging pahayag. Ano po yung masasabi nyo po rito? Kasi ang kanyang iginigiit dito na kaya hindi siya makikiisa dito ay dahil hindi niya kinikilala ang jurisdiction nga nitong ICC laban sa kanya. O, kita nyo mga kababayan, hindi siya dadalo kahit sa virtual, kahit sa Zoom, kung anumang mga social media, hindi siya magpapakita. Sinabi niya na yan mga kababayan na mas gusto ko pang mabulok dito sa loob ng kulungan kaysa magpakita sa inyo. Hindi ko kinikilala ang batas ng Kanluraning Banyaga, ang batas ng ICC, na isang labag sa soberanya ng aking bansa. Nilabag ang aking karapatan bilang Pilipino. Nalabag ang aking karapatan dito. Di ba si Ping Lacson dito kumakambyo. Gusto daw niyang dumaan sa lokal na hukuman itong si Bato at si Bongo, na pagka meron na daw warrant of arrest, kailangan daw ng bendisyon ng Korte Suprema. Pero nung panahon ni Tatay Digong, tahimik, parang nabusalan ng siopaw yung bibig. Mas tahimik pa sa nakamute na radyo. Napakatahimik, parang babaeng sinampal. Ina may lalaki. Parang ano to O ngayon, sasabihin mo, kailangan dumaan sa lokal na hukuman pag may warrant of arrest. Si Bato, si Bongo. Bakit noon tahimik ka? Ito naman si Aquino, si Bam Aquino, nakikisaw-saw din. Yan din ang sinabi niya, mga AJK victim. Kailangan dito litisin. Tama naman ang mga sinasabi nila, mga kababayan, na kailangan dumaan sa lokal na hukuman. Pero nung panahon ni Tatay Digong, napakatahimik nila. Parang dagat na napakatahimik. Hindi mo makita yung hampas ng alon sa dalampasigan, napakatahimik. Akala mo full moon na ang laki ng buwan. Na hindi mo makita ng pagaspas ng dagat. Ganon sila katahimik mga kababayan. Pero ngayon, akala mo may Yolanda na bagyo, na super typhoon, na gustong bumaha, maghatid ng delubyo sa isang lugar na gustong lipulin nito. Ganon sila kasigasig mga kababayan. Anong gusto nilang palabasin? Lolokohin na naman nila ang taong bayan? Ay, nagmamalasakit ang mga ito. Nga sabi ng iba dyan, huwag kayong pabudol dyan. Umiepal na naman. Naku po, tuloy pa natin ito. Alam niya, kumbaga, na in one sense, masaya ako, although tempered yung saya na yun dahil syempre nakakulong siya, no? Masaya akong nakita na yung Rodrigo Duterte na palaban, andyan pa rin. Worried kasi kami, hindi natin siya nakikita, hindi natin alam ang state ng kanyang kalusugan. Pero yung magsalita siya ng ganyan, magpahayag siya ng ganyan, parang napapalagay ang loob ko, fight pa rin ang kanyang mood, fighting mood pa rin siya. So hindi siya magpapasailalim sa jurisdiction ng ICC, hindi niya ito kinikilala. Classic Duterte talaga yan. Bukod pa dyan yung mga closing statements na perpetually siya nasa serbisyo at nakikiisa sa atin. Again, na both bittersweet yan para sa atin kasi wala nga siya, tuloy pa rin ang laban niya. Siya pa rin ang Rodrigo Duterte na nakilala natin, naging presidente natin at minamahal ng milyon-milyon ng mga Pilipino. So, mahalaga yung kanyang statement to establish ito ngang hindi niya kinikilala ang International Criminal Court. So kahit anong klaseng appearance, di na niya gagawin, maging virtual or in person, karapatan naman niya kasi to be there. So bilang karapatan, ang karapatan po ay nawe-waive basta siya po ay nakapagdulog nito sa kanyang abogado.
So, in this case, again, i-reiterate ko, nakakatuwa na lumalaban pa rin siya, nakakalungkot na kailangan niyang lumaban sa loob. Ayan mga kababayan, ito kasi ang sabi ni Tatay Digong mga kababayan, ako ay matanda na, pagod, at mahina na. Nais kong igalang ng korte ang aking kapayapaan sa loob ng seldang inilaan nila para sa akin. Tanggap ko na ang katotohanang maaari akong mamatay sa loob ng kulungan. Grabe, nakakaiyak. Ngunit ang mga nagnanais ng ganitong kapalaran para sa akin ay dapat malaman na ang aking puso at kaluluwa ay nananatili sa Pilipinas. Grabe mga kababayan, nakakaiyak. Naluluhan na naman po ako. Naluluhan na naman ang aking mata sa mga ganyang mga sinambitla ng ating Pangulong Tatay Digong nakakamiss. Bakit kasi tumatanda tayo mga kababayan? Dumating ang panahon na si Tatay Digong ay mahina na. Hindi na makalakad ito. Meron ng sarit-saring mga karamdaman sa kanyang kalusugan. Tapos ang ginawa pa ng mga ito, ang kalaban sa politika, nilabag ang kanyang pagkatao, ang kanyang karapatan na ipagtanggol ang kanyang sarili sa banyagang manglilitis na ito. Isinuko ng mga dilawan, bangagan ang ating Pangulo. Nakakaiyak talaga mga kababayan ko. Isa po ako sa lumuha ng napakarami dyan nung sinakay si Tatay Digong. At pero siya pa rin si Tatay Digong, siya pa rin yung tatay natin, yung tinatawag nating Tatay Digong na nagserbisyo very proudly dito sa Pilipinas at pinasasalamatan ng ilang milyon. Nakakalungkot pero nakakatuwa at the same time. And may bearing ito, may bearing ito kasi kahit tumuloy yung proceedings, forever nang nakatala yan sa kasaysayan at sa official documents yung kanyang hindi pagkakakilala. Kahit ano pa ang gawin sa kanya, hatulan siya, i-dismiss yung kaso, andyan yan, natuloy-tuloy yung kanyang paglaban. Opo. Gaano kabigat para sa iyo itong kanyang sa unang part ng kanyang pahayag, no? Na iginiit niya rito na walang jurisdiction ang ICC sa kanya, and sabi pa niya dito, I am a Filipino citizen forcibly pushed into a jet and rendition to The Hague in the Netherlands in flagrant contravention of my country's constitution and of national sovereignty. My kidnapping was facilitated by the office of the incumbent president of the Philippines with a plane specially chartered for this purpose, attorney. So, ang ginagawa niya ay he makes it off record, both for the ICC at for Philippine courts. Right now, immune si PBBM from suit. Pero yung possibility na siya po ay panagutin sa kanyang pagsang-ayon o partisipasyon o pagiging co-conspirator sa pagkuha kay PRD at pagdala nito sa Hague. Kumbaga, na nagiging official. It is part of the record. It is part of the historical record na now. But in addition to that, ito ay babala na pag hindi na presidente si BBM, maaari din siyang i-hold accountable. Maaari din siyang kasuhan, maaari rin siyang makulong. So, may laman yan. So, hindi lang ICC ang audience niya kasi dito. Audience din niya ang Pilipinas. Audience din niya ang presidente ng Pilipinas. At sana maintindihan ng Pangulo kung ano ang repercussions ng ginawa niya. Ayan, mga kababayan ko. Kaya nga, nung itong si Sara ay may pinasabog na balita na declaration ng kanyang kandidatura sa darating na halalan ng 2028 national election,
ay tila nagulat ang Malacanang. Ang dami pong nasindak. Lalong-lalo na po itong kongreso na ito. Yung mga pumirma na mga congressmen na halos 215 na miyembro nito ay nagulat na may bali-balita po na tila hindi aakyat ito. Pati nga itong si Ping Lacson mukhang kumakambyo. Nang sabi niya ay dadaanin daw niya ito kung merong matibay na ebidensya na nagtuturo kay Sara Duterte na siya ay may sala, boboto ito ng yes to impeachment. Pero pag wala daw siyang makita at walang ebidensya na matibay na nagtuturo kay Sara na siya ay may kasalanan, i-acquit daw niya si Sara. Ang dami pong mga nagulat na tila itong mga sinasabi ni Ping Lacson ay taliwas sa kanyang mga aksyon. Yung kanyang mga salita, ang laki ng diferensya sa kanyang mga ginagawa, mga kababayan, gaya ng Blue Ribbon Committee. Ang titibay ng mga ebidensya na nagtuturo sa mga buwaya, mga mastermind. Pero anong ginawa? Inilihis, iniliko-liko sa bako-bakong daan. Iniligaw ang mga tao para hindi makita at maidugtong doon sa dulo yung pinaka-bossing. Kaya marami pong mga political observers dito, mga political analysts, lalong-lalo na po sa social media, pinag-uusapan po ito. Bakit ganun si Ping Lacson? Si Tito Soto? Nandyan naman ang ebidensya pero tila pinuputol nila ang lubid, yung tali na naputol. Hindi mo na matutuntun ito. Parang hagdanan yan. Tinumbay yung hagdanan. Hindi mo na maakyat yung kung sino man yung nasa taas. Hindi mo na makita. Tinago Diba mga kababayan ko, ituloy pa natin. Ano bang sinasabi ni Atty. Trixie dito? Talagang si Tatay Digong, lalaya na. Pakinggan nyo po mga kababayan. Sasabihin ko sa inyo kung bakit. Opo, at ang sabi pa rito, no, parang nabigyan din siya sa mahabang panahon, nabigyan siya ng tsansa na makapagsalita at dito pa lang kung babasahin mo yung kanyang kanyang statement, siya talaga, hindi kagaya yung sa yung mga nagiging tagapagsalita na iba yung sinasabi niya sa sinasabi din minsan ng pangulo, parang sarili niyang opinion. Ito talaga mapapansin natin na ganito siya, no? Like dito rin sa pinaka-last din niya, nabanggit po niya dito, attorney, sabi niya, I am proud of my legacy and of my service to my countrymen around the world. Let no one doubt my love for and loyalty to the Filipino nation. Lagi niyang inuulit din ito kahit nung pabiyahe pa siya noon doon sa The Hague. Tapos yung pang-last niya sa dialektong Cebuano, Bisaya, kaninyo ako magpabiling sulugoon, kumbaga utusan sa lahat, no? Ano po ang comment niyo rito? Nung binabasa ko, pasensya niya, medyo emotional kasi ito. Magaling talaga si dating Pangulo na to speak to the heart. Kumbaga, nakikinig yung puso, nakikinig ang puso namin. Nanggagaling din sa puso niya yung kanyang saloobin dito. Parang sinasabi niya, how do you call this? Ayaw niya kasi na ilang beses niyang pinasabi yan kina VP, kina Kong Pulong, na huwag kaming mag-aaksaya, huwag tayong mag-aaksaya ng ating resources na umaasa sa kanya in the hopes na makikita siya and all that. Yung mga ayaw niya kasing sinasagabal. But he remains, pero ang tingin niya sa sarili niya ever since, bilang isang public official, bilang opisyal ng gobyernong Pilipinas, siya ay tagalingkod, siya ay naglilingkod. Ang existence niya ay dinedicate niya sa serbisyo
ng mamamayang Pilipino. O ayan mga kababayan ko. O ito na, sasabihin ko na, lalaya na si Tatay Digong kung si Sara Duterte ay manalo sa pagkapangulo nitong halalan na ito. Uuwi agad yan sa una pa lang ng kanyang pag-upo. Uuwi na si Tatay Digong, isasakay na agad sa eroplano. At dito magbabagong taon at magbe-birthday ng ika-82 ba yun? Mga kababayan ko. So, kung umabot po kayo sa bidyong ito, mga kababayan, ipanalangin po natin na si Tatay Digong ay malampasan niya ang kanyang pagsubok sa kanyang buhay. Naging martir na, mga kababayan. Talagang sinabi niya dito na hindi niya kinikilala ang batas ng ICC. Na wala silang karapatan at wala silang bahagi sa kanyang katawan at ito ay hindi niya ginagalang. Mananatili ang kanyang puso sa bayang sinilangan ng kanyang angkan. Okay po, ito po si The Wonders Philippines. Salamat sa inyong lahat mga kababayan. Mabuhay po. For transparency, for a better democracy. Salamat po ng marami.